Yan mga bossing, nandito po tayo sa Silang, Cavite. So, ang gagawin natin dito, i-troubleshoot natin tong Sniper 150 na nalolobat kahit bago na yung battery. Kapag ganito yung problema nyo mga bossing sa motor nyo, lalo na sa Sniper 150, so ito lang yung pamamaraan. So, hindi nyo na kailangan dito mga bossing ng diagnostic tool. Pwede nyo na gamitin itong multimeter or kaya naman itong test light. Okay. So, sa pagka-troubleshoot ng ganitong problema mga bossing, ganito. So, check muna natin yung battery, ano? Okay, ayan. So, 10.11. So, 10.10. Okay, so bagsak na bagsak talaga mga boss. So, subukan natin i-start kung kaya pa. Wala na, ayan. Kapag ganito yung problema mga bossing, ang una nyo itetest dito mismo sa pinakapuno. Galing sa stator, regulator, battery. Okay. So sa pagka-troubleshoot ng stator mga bossing, ang kailangan nyo lang either test light or kaya naman multimeter. Ito. So dito mga bossing, matatagpuan natin yung stator. So aalamin natin dito kung nasunog ba ito or hindi. So alisin natin yung socket mga boss. Ito, ayan. Ito naman yung side ng pulser. Okay, hindi natin to kailangan. Ito lang, yung dalawang white wire. Okay, so ito yung output galing stator. So, paano nga ba natin malalaman na sira na yung stator? So, kapag test light ang gagamitin yung mga bossing, ang kailangan nyo dito, dapat may laman ng voltahe itong battery para pag push start, iikot pa rin yung magneto. Or kaya naman, kick start. Kaso dito mga boss walang kick at itong motor lobat na rin. So ang pinaka last option natin mga boss itong multimeter. Okay? So dito sa multimeter mga boss, gagamitin natin tong resistance with continuity. Ayan. Ito yung gagamitin natin sa multimeter. So dito mga bossing, wala itong polarity, ano? Magkabaliktaran to. So ito yung socket niya mga boss ng stator. Ito. Yung positive probe ilagay natin dito sa bandang kanan. Okay? Ayan. Tapos yung negative probe ilagay natin sa kaliwa. Oh, yan. Kaliwa. Okay. So dapat yung ating multimeter ay tutunog. Magkakaroon ng reading. Oh, panghirap. So dapat yung ating multimeter tutunog at magkakaroon ng reading. Yeah. Hirap. Yan, suksok natin ulit mga boss. Positive probe sa kanan ng white wire. Tapos yung negative probe sa kaliwang side. So ayan mga boss. So nagkaroon ng reading yung ating multimeter. So ibig sabihin ang unang proseso ay okay. Kasi nagkaroon ng reading yung ating multimeter. Okay. So dito sa pangalawang proseso mga boss, dapat hindi magkakaroon ng reading yung ating multimeter. Okay? Yung positive probe na iwan sa kanan na side ng socket ng stator. Ayan mga boss, sa kanan. Tapos itong negative probe itusok natin sa body ground. Dapat yung ating multimeter hindi magkakaroon ng reading. Ayan o. Nagkakaroon ng reading at nagkakaroon ng continuity. So sa kabila, lipat natin tong positive probe sa kanan at sa kaliwa. Okay. So yung negative probe, tusok pa rin natin sa body ground. Yan mga boss. So ibig sabihin, kapag ganito yung resulta ng pagde-testing nyo sa multimeter mga boss, 101% sunog yung stator coil kahit hindi pa natin nabubuksan yan. So ito yung dahilan kung bakit nalolobat yung battery ng motor. Walang pinaka main supply. So baklasin natin mga boss para malaman natin.
Ay mga boss. Ito. Diba? Tested. Sunog talaga yung kanyang stator. So ang gagawin nito mga boss, magpapalit ng bagong stator para mabalik yung pinaka dating charging system ng motor at hindi na siya malobat. Okay? Yun lang mga boss.